Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Alex. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Pangasinan. Bata pa lamang si Alex. Wala na itong mga magulang. Kaya kinupkup na lamang ito ni Lola Amelia at Lolo Benito. Hindi kailanman nakilala ni Alex ang mga magulang. Simula nang magkaisip, nasa poder na ito ni Lola Amelia at Lolo Benito. Pagtatanim lang ang hanap buhay nila sa Pangasinan. Wala kasing nakukuhang trabaho si Lolo Benito dahil may edad na ito. Ngunit kahit mahirap ang buhay, hindi kailanman nagreklamo si Alex. Habang si Lola Amelia naman, nakahiga lang sa kama. May sakit ito sa paa kaya hindi nakakatayo. Mahina na rin ang puso ng matanda. May narinig na kwento si Alex tungkol sa isang punyal na tinatago ng kanilang pamilya. Ngunit hindi pa naman niya ito nakikita. Tanging ang pinangahawakan lamang niya ay mga kwento ni Lola Amelia. Maging si Lolo Benito tungkol dito. Ay, si Lola talaga oh. Alam niyo naman pong hindi ko pa nakikita yung anting-anting na sinasabi niyo. Tsaka, ang mas mahalaga po sa akin ngayon, yung maalagaan kayo ni Lolo. Mas pipiliin ko pong manatili dito sa bahay kaysa hanapin yung punya na sinasabi niyo. Wala akong balak pumatay ng mga nilalang. Wika ni Alex. Alam mo po, dadating ang panahon na kailangan mong hanapin ang punyal. Sa lahat ng kadugo natin, ikaw na lamang ang hindi pa nakakahawak dito. Nasa lahi mo ang alagaan at itago ang punyal kapag napasayo. Matagal na nang huli kong mahawakan ng punyal na yon. Oras na para ikaw naman. Tugon ni Lola Amelia. Magpahinga na nga lang po kayo, Lola. Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Nandyan lang po ako sa kabilang kwarto. Si Lolo po, kanina pa natutulog. Umihilik pa nga oh. Sige na la. Magandang gabi po. Muling wika ng binata. Natatawang tumango na lamang si Lola Amelia. Hinalikan niya ang pisngi ng apo bago pumikit. Nang masiguradong maayos na si Lola Amelia, doon na ito umalis at pumasok sa kabilang kwarto. Habang nakaupo sa kama, naisip niya ang mga sinabi ni Lola Amelia. Hindi siya naniniwala tungkol sa punyal, pero may parte sa kanya na gusto niya itong makita. Kung nakatadhana talagang mahanap ko ang punyal, mahanap ko rin yun. Sa ngayon, sila na muna ang aalalahanin ko. Sila muna ang mas importante kaysa sa kahit ano at kahit sino ngayon. Wika ni Alex sa sarili. Napabuntong hiningan lamang ang binata bago humiga at pumikit. Nang dalawin ito ng antok, tuluyan na siyang nakatulog. Kinaumagahan ay ginising siya ng tilaok na manok. 5:00 na ng umaga. Kaya nagpa siya itong bumangon. Pumunta sa banyo at naghilamos. Gaya ng dati, pumunta na ito ng kusina upang magluto ng almusal. Para pagising ni Lolo Benito ay meron na itong makakain. Matapos magluto, naligo at iniwan na ang nilutong pagkain sa lamesa. Naabutan niyang papalabas ng kwarto si Lolo Benito pagkatapos niyang maligo. Magandang umaga po, Lo. Nakaluto na po ako ng pagkain. Kumain na po kayo dyan. Si Lola po ba? Gising na po?
Tanong ni Alex. Oh, magandang umaga din na po. Salamat sa pagluluto. Oo, gising na ang lola mo. Mas nauna pa nga yung nagising kaysa sa akin. Tugon ni Lolo Benito. Para naman po kayong hindi sanay sa aga ng gising ni Lola. Muling wika ng binata. Gaya ng nakasanayan. Hinatidan ng pagkain ni Alex si Lola Amelia. Pagkarating ng binata ay nakahiga lamang ito. Inihanda niya ang maliit na lamesa upang ipatong sa kama. Nilagay niya muna ang plato ng pagkain sa lamesa. Tsaka niya tinulungang makaupo. Kain ka na pula. Kukuha lang po ako ng tubig para sa'yo. Babalik din po ako kagad. Wika ni Alex. Sige po. Salamat. Pakikuha na lang rin ang mga gamot ko. Alam mo naman kung saan nakalagay. Tugon ni Lola Amelia. Tumango na lamang si Alex bago lumabas ng kwarto. Kumuha ito ng isang basong tubig at kinuha na rin ang mga gamot na kailangang inumin ni Lola Amelia. Nang makabalik, kumakain na ang matanda. Inilagay niya ang baso ng tubig at gamot sa lamesa. Sige na apo. Kumain ka na muna. Ayos lang ako dito. Tatawagin na lang kita kapag tapos na ako. Sige na. Marami pa kayong gagawin ng Lolo Benito mo, hindi ba? Wika ni Lola Amelia. Oo nga po eh. Sige po Lola. Maiwan ko na po muna kayo saglit ha. Tawagin niyo lang po ako kapag natapos o kailangan niyo po ako. Kakain lang po ako ha. Tugon ni Alex. Nakangiting tumango si Lola Amelia. Nagpatuloy sa pagkain. Nang makalabas ng kwarto, may isang pinggang nakahanda na sa lamesa. Kasalukuyan ring kumakain si Lolo Benito. Tinabihan niya ito at nagsimula na rin kumain. O apo, kamusta naman ang lola mo? Kumakain na ba siya? Yung mga gamot niya. Alam mo na ang kailangan mong ihanda sa lamesa niya, tama? Kung hindi, makakalimutan niya talaga. Wika ni Lolo Benito. Ayos na po siya Lolo. Nakahanda na po yung mga gamot niya sa lamesa. Kumakain na rin po siya. Tugon ni Alex. Matapos kumain, pinainom niya ng gamot si Lola Amelia. Dali-dali itong nagpaalam. Matapos yon ay sumama na kay Lolo Benito. Magtatanim sila sa palayan upang may maibenta. Kailangan na rin nilang anihin ang mga bunga ng gulay. May sarili silang tindahan sa palengke. Doon nila itinitinda ang mga naaning tanim. Maayos naman ang kitaan nila sa pagtitinda. Medyo kapos nga lang. Dahil sa mga gamot na binibili nila para kay Lola Amelia. Apo, ikaw na muna ang magbantay dito. Kukunin ko lang yung mga natirang bunga doon sa lupain natin. Paubos na ang mga paninda natin eh. Tsaka pupuntahan ko ang lola mo. Sigurado kung hindi pa yung kumakain na tanghalian. Wika ni Lolo Benito. Walang problema Lo. Pakisabi na lang po kay Lola na magpahinga siya ha. Tsaka Lo, yung mga gamot niya nga po pala. Huwag niyo pong kalimutang sabihin sa kanya ha. Sige na po Lo. Ako na po munang bahala dito. Tugon ni Alex. Sige apo. Dadalhan na lang kita ng tanghalian. Maiwan na kita ha. Aalis na ako. Mag-iingat ka palagi dito. Muling wika ng matanda. Inasikaso naman ni Alex ang mga namimili. Ilang oras ang nakalipas. Nakita na niyang naglalakad si Lolo Benito papalapit sa kanya.
May dala itong isang malaking sako. Sa kabilang kamay naman, isang maliit na plastik. Nang makalapit ito sa kanya, ibinigay ni Lolo Benito ang plastik at nilapag naman ang sako sa gilid. Kumain ka na muna, Apo. Ako muna ang bahala dito. Sigurado kung gutom na gutom ka na. Mag-aalas 2 na nga ng hapon. Pagpasensyahan mo na, Apo, ah. Medyo natagalan ako. Mabigat kasi tong dala kong sako. Wika ni Lolo Benito. Naku, ayos lang po lo. Kakain po muna ako dito sa gilid. Mabilis lang po to. Tapos po, kayo naman po magpahinga dito. Tugon ni Alex. Nakangiting tumango si Lolo Benito at naupo sa kaninang inuupuan ni Alex. Tumayo naman siya at pumunta sa gilid. Umupo ito sa maliit na upuan at doon kumain. Mag-aalas 4 nang mapagpasyahan nilang umuwi. Wala na masyadong tao sa palengke. Pagka-uwi nila, kaagad na pinuntahan ni Alex ang Lola Amelia. Natutulog lamang ito sa kanyang kwarto. Lola, gising na po. Andito na po kami ni Lolo. Kakatapos lang po namin magbenta sa palengke. Wala na po kasi masyadong tao kaya umuwi na po kami. Wika ni Alex. Tumalikod ang binata upang ayusin ang lamesa. Maraming nakakalat na mga lalagyan ng gamot. Ala, nainom niyo po ba yung gamot niyo? Naibigay po ba ni Lolo yung mga gamot kaninang tanghali? Tanong ni Alex. Ngunit nang lingunin niya ay hindi pa rin dumidilat si Lola Amelia. Nagsimula na itong kabahan. Nasa isip niyang baka may masamang nangyari sa matanda. Lumuhod ito sa gilid ng higaan. Hinawakan niya ang pulso at pinakiramdaman. Nagbabadya ang mga luha sa mga mata. Hindi na niya halos maramdaman ang pulso nito. Sinubukan niya pang haplusin ang noo. Doon lamang ito nagising. Pero halata sa mata ng lola ang pagod at sakit. Dali-dali itong tumayo at tinawag si Lolo Benito. Pagkasabi ni Alex sa nangyari, tumakbo si Lolo Benito papunta sa kwarto ni Lola Amelia. Hinimas pa niya ang mukha nito habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Halos pumikit na ang mga mata ni Lola Amelia. Halatang gusto na nitong magpahinga. Amelia, mahal ko. Ayos ka lang ba? Huwag muna ngayon, mahal ko. Huwag muna. Hindi ko kakayanin. Wika ni Lolo Benito. Hanggang sa ilang araw pa ang nakalipas, nasa higaan na lamang ito. Ang sabi ng doktor, tumitibok pa naman ang puso ni Lola Amelia. Pero mababa ang tsansang gumaling dahil mahina na ang puso nito. Maghahating gabi na. Hindi pa rin nakakatulog si Alex. Malamig naman ang gabi, pero hindi pa rin ito mapapawi ang lungkot na nararamdaman. Dahil baka may masamang mangyari kay Lola Amelia. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tuluyan na itong dinalaw ng antok. Nang magising kinabukasan, mapayapa ang kanyang pakiramdam. Para bang walang nagbago sa buhay. Pero may nangingilid na luha sa mga mata. Para bang kakagaling lang niya sa pag-iyak. Habang naliligo, naalala niya ang napanaginipan kagabi. Marahil ito ang dahilan ng payapang utak pagkagising. Sa panaginip ng binata, nagpakita si Lola Amelia.
Nasa isang dalampasigan at naglalakad sa tabing dagat. Nilalasap nito ang sariwang hangin na nakapikit. Nakita niya ang batang sarili. Tumakbo ito papunta kay Lola Amelia. Sabay yumakap. Alam mo Apo, ang saya-saya ko na dito. Nakakalakad na ako. Nakakatakbo pa nga. Alam mo Apo, mas masaya na ako sa ganito. Ayokong bumalik sa buhay na higa lang ng higa sa kama. Doon na lamang umiikot ang mundo ko ng ilang taon. Oras na po para pasayahin ko naman ang sarili ko. Hindi ba? Wika ni Lola Amelia sa batang sarili. Masaya po ba kayo dito, La? Alam niyo po, dati ko pa pong pinapangarap kayo makasamang maglakad eh. Ngayon, masaya po ako na kahit papano natupad yung pangarap ko. Tugon ni Alex. Lumuhod si Lola Amelia. Hinawakan ang pisngi ng batang si Alex. Nagsisimula ng mangilid ang mga luha. Kaya Apo, kailangan niyo na akong palayain. Masaya ako sa buhay na kasama kayo ng lolo mo. Pero mas masaya akong makakalakad na. Hindi naman ako mawawala sa tabi niyo. Nandito pa rin naman ako palagi. Wika ni Lola Amelia. Sabay turo sa puso ni Alex. Hindi niyo man ako nakikita. Nababantayan at nakikita ko naman kayo. Tanging kayo na lamang ang pumipigil sa pag-alis ko. Sabihin mo sa lolo mo na mahal ko siya. Pero hindi nagtatapos ang isang relasyon sa pagsasama, kundi sa pagkamatay ng bawat isa. Mahal na mahal ko kayo. Pero hindi ako makakapunta sa totoong paraiso kung hindi ko kayo maiwan-iwan. Tanging mga luha nyo na lamang ang alon na nagbabalik sa akin sa inyo. Kaya tumahang ka na po. Dagdag ni Lola Amelia. Iiwanan mo na talaga kami, Lola. Akala ko po ba mahal niyo kami? Ayoko pong mapalayo sa inyo. Tugon ni Alex. Maiintindihan mo rin ako, Apo. Kapag dumating na ang panahon, may kailangan ka pang kunin na punyal, hindi ba? Sa pagkuha mo nun, kasama mo ako. Hinding-hindi ko kayo papabayaan ng lolo mo. Muling wika ng matanda. Bigla na lang nagbago ang kapaligiran. Ngayon ay nandito na sila sa harap ng isang malaking bundok. Dito, Apo. Dito mo makukumpleto ang misyon. Sige na, Apo. Umayo ka na. Nandito lamang ako para bantayan kayo. Wika ni Lola Amelia. Niyakap ng matanda ang batang si Alex. Ngunit nagulat si Alex nang tinignan siya ni Lola Amelia. Tila siya ang kanina pang kinakausap nito. Doon na naputol ang panaginip. Naramdaman niyang totoo ang pinapakiusap ng matanda. Kailangan niyang tanggapin na masaya ito sa patutunguhang paraiso. Pinuntahan niya si Lola Amelia sa kwarto. Naabutan niya si Lolo Benito na nakahawak sa kamay ng lola. Tumabi siya dito at sinabi ang panaginip. Oo, alam ko, Apo. Kahit masakit, kailangan nating tanggapin. Hindi magtatagal. Tuluyan ng babawiin ng Panginoon ang buhay na pinahiram niya sa lola mo. At wala na tayong magagawa, kundi tanggapin na lang yon. Wika ni Lolo Benito.
Nilapit ng matanda ang kanyang bibig sa tenga ni Lola Amelia. Nagmulat naman ito ng kaunti. Ngumiti ng matamis. Mahal, kung hindi mo na talaga kaya, kung gusto mo na talaga magpahinga, gawin mo na, mahal ko. Wala nang pipigil sa kalayaang gusto mo. Kahit masakit, buong puso kong tatanggapin yon. Sige na, mahal. Magpahinga ka na. Masyado ng maraming pasakit ang naranasan mo sa mundong ito. Oras na para maging masaya ka na sa paraiso. Bulong ni Lolo Benito at tinalikan ang noo nito. Salamat, mahal ko. Ito ang huling salitang lumabas sa bibig ni Lola Amelia bago ito tuluyang nawala ng hininga. Isang butil ng luha ang tumutulo sa mata nito bago lumupaypay ang kamay. Unti-unting nawala ang ngiti sa bibig niya kanina. Wala ng ekspresyon ang mukha na tila natutulog lang. Malakas na hagulgol lamang ang narinig ni Alex galing kay Lolo Benito. Ilang buwan matapos mailibing si Lola Amelia, palagi itong nagpapakita sa panaginip ni Alex. Sinasabi nitong kailangan na niyang gawin ang misyon. Habang naghahapunan sila Alex at Lolo Benito, napag-usapan nila ang pagkuha sa punyal. Lo, nagpasyon na po akong hanapin yung punyal na sinasabi ni Lola. Palagi na lang po kasing nagpapakita sa panaginip ko eh. Sinasabi niya po sa akin kailangan ko nang kunin yun. Kailangan ko lang naman po ng permiso galing sa inyo eh. Wika ni Alex. Hindi kita pipigilan, apo. Iyon din ang kagustuhan ng lola mo bago siya mamatay. Sinabi niya sa akin gabayan at payagan kita. Mangako ka lang na uuwi ka ng maayos, apo. Hindi ko nakakayanin pang mawala ng isang pamilya. Ikaw na lamang ang meron ako, apo. Mag-iingat ka sana. Tugon ni Lolo Benito. Siyempre naman po, Lo. Nangangako po akong babalik po ako na maayos dito. Tugon ni Alex. 2 araw matapos ang usapang yon, nagsimula nang maglakbay si Alex. Nasa harapan lang naman ang bundok na nakita niya sa panaginip na tinuro ni Lola Amelia. Malalim na ang gabi. Bilog ang buwan sa langit na siyang nagbibigay liwanag sa paligid. Malamig rin ang simoy ng hangin sa kakahuyan. Pagod na ang mga paa ni Alex pero hindi siya huminto sa pag-akyat. Napasilong na lamang ito sa ilalim ng puno nang bigla ang umulan ng medyo malakas. Kaya huminto na muna. Habang nakaupo at hinihintay ang pagtila ng ulan, nakarinig siya ng kaluskos sa likuran. Ngunit hindi naman niya yon pinansin. Nasabihan na ito ni Lolo Benito tungkol doon. Kapag may narinig sa likod, huwag itong lilingon. Magaling mang manipula ng paligid ang ibang nilalang sa kakawiyang iyon. Maaari niyang makalimutan ang totoong mundo kapag napasa ilalim siya ng kapangyarihan ng mga nilalang. Nang tumila ang ulan, kahit madilim pa pinagpatuloy na niya ang paglalakad. Hindi niya pinansin ang pakiramdam na may nakasunod, pati na ang mga ingay na nanggagaling sa likuran. Maski ang pagsangsang ng amoy ng paligid, hindi na niya pinagtuunan ng pansin. Kahit na kumakabog na ang dibdib sa sobrang takot, pinagpatuloy pa rin niya ang paglalakad. Umaga na makaabot ito sa tuktok ng bundok.
Malamig ang simoy ng hangin. Kahit mainit ang sinag ng araw. Tinignan niya ang paligid. Nakakita ito ng isang bahay kubo. Maliit lamang at wala kang papasukang pintuan. Sa gitna nito, may isang maliit na lamesang may nakalagay na itim na kahon. Sa labas ng kahon, may disenyong punyal na may nakapulupot na ahas. Nilapitan ito ni Alex. Nang kukunin na sana ay biglang lumakas ang hangin. Napatakip ito ng mata dahil sa alikabok. Unti-unti siyang napalingon sa likuran. Doon niya nakita ang ipo-ipong napoporma ng unti-unti. Napatakbo ito sa likod ng bahay at nagtago. Ramdam niya ang lakas ng hangin nitong dala. Hindi malamig ang simoy, kundi mainit na tila ba galing sa isang naglalagablab na apoy. Nang tumigil ang hangin, doon na siya lumabas sa pinagtataguan. Nakita niya sa pwesto ang isang babae. Nakatakip ang mukha ng isang puting hood. Ang karapat dapat lamang ang makakakuha ng punyal na nasa harap mo. Kailangan mo munang dumaan sa iba't ibang nilalang bago mo makuha ang punyal. Para patunayan na karapat dapat kang ang humawak nito. Wika ng nilalang. Handa na ako. Iharap niyo po sa akin ang mga kailangan kong kalabanin. Tugon ni Alex. Bigla na lamang dumilim ang buong paligid. Sa harap niya ay may isang nilalang na lumilipad. Alam niya kung anong klaseng nilalang ito. Isang aswang. Hinanap niya ang bag, pero hindi niya ito makita. May laman yung maliit na kutsilyo na maaari sanang gamitin upang madepensahan ang sarili. Ngunit nabigla na lamang ang binata nang makita na may hawak na pala itong isang itim na kutsilyo. Nang tumakbo papunta sa kanya ang aswang, nakailag ito. Ngayon ay nakatalikod na ang nilalang sa kanya. Tumakbo ito ng mabilis at sinubukang itumba ang aswang. Pero nabasa ng nilalang ang galaw, kaya mabilis itong nakailag. Nasipa siya nito sa likod at natumba si Alex sa lupa. Ngunit muling bumangon ang binata at sumugod. Hindi inaakala ng aswang ang mabilis nitong pagbangon. Dali-daling sinunggaban ang aswang. Parehas silang natumba. Pero nakapaibabaw si Alex sa aswang. Pinagsasaksak niya ito sa dibdib hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Nang matapos ay hinihingal siyang tumayo. Ngunit hindi pa man nakakapagpahinga. Nagpakita na sa harapan ng isang hugis tao. May mga mahabang balahibo, matatalas na kuko, at matatalim ang titig sa kanya. Mabilis itong sumunggab kay Alex. Kaagad nitong binunot ang kutsilyong nakabaon sa aswang kanina. Sinubukan ang lahat. Ginamit ang natitirang lakas upang talunin ang nilalang. Hanggang sa napagtagumpayan ito ni Alex. Pero ramdam niya ang sakit ng mga sugat, pasa, at kalmot na mga nakalaban. Bumalik sa dati ang lugar kung saan siya dumating. Muling nagpakita ang babae kanina. Ngayong natapos ka na sa kanila, may huli ka pang kailangang labanan. Ang nagbabantay sa punyal na nais mong kunin. Walang iba, kundi ako.
Wika ng nilalang. Biglang nawala ang hood na nakatakip sa mukha ng babae. Nakita niya ang kabuuhan ng mukha nito. Nasa 30 na siguro ang edad, kung tama ang hinala niya. May dala itong mataas na kawayan. Pinaglalaruan niya ito at palipat-lipat sa magkabilang kamay. Huminga ng malalim si Alex. Hinanda ang sarili. Naunang sumugod ang babae sa kanya. Pero tila masyado niyang minaliit ang lakas ng babae. Nagawa siya nitong tamaan sa paa at kagad natumba. Ang akala niya ay papatayin muna siya ng babae. Pero muli itong sumugod habang nasa lupa ang binata. Sinubukan niya ang lahat upang mapigilan ang kawayang nahampas sa mukha. Naitulak niya ang babae kaya mabilis itong bumangon. Lumapit sa pag-aakalang matatalo niya na ito. Pero nagkakamali siya. Dahil mabilis kumilos ang babae na kagad nakatayo at nakapunta sa likuran. Pinaulanan siya ng babae ng sipa sa likod. Ito ang dahilan ng tuluyang panghihina ni Alex. Napaluhod ito at hirap nang tumayo. Hanggang sa naalala niya ang pangakong binigay niya kay Lolo Benito. Babalik ito sa kanyang lolo upang matulungan. Dali-dali itong nakatayo. Hirap man pero maliksi pa rin ang utak. Nakaikot siya sa likod ng babae. Halatang hindi niya ito inaasahan nang maitumba ni Alex ang babae at tuluyang natapatan ng kutsilyo sa leeg. Ngunit imbis na itarak ang kutsilyo, hindi niya pinatay ang babae sa kadahilanang ito ang tagapangalaga ng punyal. Magaling. Tama na ang paligsahan. Panglima ka sa taong pumunta dito nang hindi ako pinapatay. Marami sa mga kadugo mo ang nangahas at nagtangkang kunin ang punyal. Kagaya mo, hinamon ko sila. Natalo nila ako. Pero ang kaibahan, hindi sila nagdalawang isip na patayin ako. Ang hindi nila alam, kailanman, hindi ako namamatay. Kasama na doon ang mga magulang mo. Napakasakim nila. Nais nilang maging tagapagbantay ng punyal. Kaya nila ako pinatay. Narito, kunin mo. Pinagdarasal ko ang kaligtasan mo. Magkakaroon ka ng proteksyon hanggat kasama mo ito. Lumuhod ka, Alex. Wika ng nilalang. Hindi nagdalawang isip na sinunod ni Alex ang sinabi ng tagabantay. Narito ang susunod na karapat-dapat. Gagabayan ka ng aking mahika sa iyong pag-uwi. Wala nang magtatangkang gumalaw sa iyo. Umayo ka na dahil may naghihintay pa sa iyong pag-uwi. Huling wika ng babae. Nang muling imulat ni Alex ang mga mata, wala na ang babae sa harapan. Muling bumalik ang kapayapaan ng bundok. Sa paglalakad niya pababa, hindi na niya maamoy ang kaninang masangsang na amoy sa gubat. Wala na rin ang pakiramdam niyang may sumusunod sa kanya. Nang tuluyang makauwi sa tahanan, naabutan niya si Lolo Benito na nagkakape sa labas ng bahay. Nang makita siya nito, inilapag niya ang kape sa tabing kahoy. Wala itong sinayang na segundo. Dali-daling tumakbo at niyakap ang apo. Habang yakap-yakap si Alex, nangingilid ang luha ng matanda.
Pinakita naman ng apo ang punyal na nakuha. Sigurado kung pinagmamalaki ka ng lola mo ngayon, apo. Wika ni Lolo Benito. Hindi mabasa ni Alex ang pagmamalaki na nababasa sa mga mata ni Lolo Benito. Magpasa hanggang ngayon. Matanda na si Alex. Tuluyan na ring namayapa si Lolo Benito. Ngunit hanggang ngayon, hawak-hawak pa rin ni Alex ang pamanang punyal. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jordan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Ilocos. Sa malayong baryo ng Ilocos naninirahan ang binatang si Jordan. Kasama ang ama na si Tatay Bobby. Bata pa lamang. Pangarap na ng binata na magkaroon ng buong pamilya. Dahil ang ina nito ay iniwan sila noong 10 taong gulang pa lamang at sumama sa ibang lalaki. Mahirap lang si Tatay Bobby na mga panahong yun. At tanging pagtutuba lang ang hanap buhay. Dahil hindi naman ito nakapag-aral. Kaya naman na makakilala ng dayuhan ang asawa. Dali-dali itong sumama at iniwan silang mag-ama. Nalungkot ng labis si Jordan sa pagkawala ng ina. Nasisipan nito si Tatay Bobby sa nangyari. Kaya habang lumalaki, malayo ang loob ng binata sa ama at pakiramdam niya. Hinayaan lamang ni Tatay Bobby na iwanan silang dalawa. Anak, hindi ka ba papasok sa eskwela? Ilang araw ka nang lumiliban. May problema ka ba? Tanong ni Tatay Bobby. Ayos lang naman ako, Tay. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Pero nagpaalam naman po ako sa mga guro ko eh. Tugon ni Jordan. Ganun ba? O sige. Magpahinga ka na lang dyan at huwag ka na munang kumilos dito sa bahay. Muling wika ng ama. Sige na po, Tay. Magpapahinga lang po ako tsaka kapag bumuti na ang pakiramdam ko, papasok na din po ako sa eskwela. Tugon ng binata. Napatangulang si Tatay Bobby sa sinabi ng anak. Nagpunta ito sa labas kung saan nagluluto. Nagpakulo ito ng luya at nagluto ng makakain ng anak. Nang handa na ang lahat, bumalik ito sa kwarto ni Jordan at may dalang makakain. O anak, kumain ka na muna. Tsaka inumin mo itong pinakulo ang luya. Para naman gumaan ang pakiramdam mo. Wika ni Tatay Bobby. Naupo naman si Jordan. Lumuluha ang mata sabay yakap sa ama. Tay, salamat po Dahil kahit napasaway ako at madalas kitang hindi sinusunod, hindi mo pa din ako pinapabayaan. Tugon ni Jordan. Ngumiti naman si Tatay Bobby sa anak. Inalalayan itong umupo at sinubuan. Pasensya ka na anak Iniwan tayo ng nanay mo dahil hindi ko kayang punan lahat ng gusto niya. Wala Pagtutuba lang ang trabahong pasok sa akin. Dahil hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman, kahit nagalit ka sa akin dahil sa mga nangyari, gusto ko pa ding maibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Doon na lamang ako makakabawi sa iyo
Tugon ni Tatay Bobby. Patawad tay ah. Ikaw ang sinisi ko sa lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang galit ko sa'yo nang iwanan tayo ni nanay. Hindi ko lang siguro matanggap na iniwan niya tayo ng dahil lang sa pera. Muling wika ng binata. Ayos lang yun anak. Naiintindihan kita. Wala ka namang dapat ikahingi ng tawad sa akin dahil alam ko ang nararamdaman mo. Tugon ng ama. Napangiti ang binata sa sinabi nito. Nang oras na yon, doon lang nakahinga ng maluwag si Jordan at nagpa siyang magsimula muli kasama ang ama. Dahil sa pagsusumikap sa trabaho, kahit papano ay nakaipon ng pera si Tatay Bobby. Bumili ito ng sariling taniman ng nyog na pinagkukuhanan ng tuba. Natuwa naman si Jordan sa natamo ng ama. Alam ng binata na matagal na itong pangarap ni Tatay Bobby. Habang si Jordan naman, mas pinagbutihan nito ang pag-aaral. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang nagkasakit si Tatay Bobby. Kaya napilitang huminto ang binata. Tay, ako na po muna ang bahala sa taniman. Magpahinga na lang po muna kayo at magpagaling. Mas mahalaga po ang kalusugan mo. Wika ni Jordan. Pero kailangan mo magpunta sa bayan. Magsisimula na ang unang taon mo sa kolehiyo anak. Tugon ni Tatay Bobby. Pwede naman po akong pumasok sa susunod na taon eh. Mas mahalaga pong gumaling ka muna tay. Wika ng binata. Pasensya ka na anak. Dahil sa akin mapupurnada pa ang pangarap mo. Tugon ni Tatay Bobby na may lungkot sa muka. Sus, wala po yun tay. Buong buhay mo inilaan mo na sa akin. Panahon na para bumawi naman po ko sa'yo. Muling wika ni Jordan. Kahit ayaw man ni Tatay Bobby na huminto ang anak, wala na itong nagawa dahil nagpumilit na ang binata. At isa pa, sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong lumulubha ang karamdaman ni Tatay Bobby. Itinuon ni Jordan ang atensyon sa taniman. Patuloy lamang sa pag-aalaga sa ama. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakot ng binata. Ginabi na si Jordan sa pagkuha ng tuba. At pagka-uwi ng tahanan, kagad nakita ng binata ang dami ng taong nag-uumpukan sa labas ng tahanan. Labis ang pagtataka ni Jordan. Kaya dali-dali nitong binitawan ang dala at pumasok ng bahay. Nanlaki ang mga mata ng binata. Namuo ang luha sa mga mata. Nang makita ang katawan ng ama, nawala ng buhay. Labis ang lungkot na naramdaman ni Jordan. Hanggang sa may lumapit sa kanya na isang babae. Ikaw ba ang anak ni Ma'am Bobby? Mukhang inatake sa puso ang tatay mo eh. Nang makita siya ni nanay, kagad siyang humingi ng tulong. Kaso huli na ang lahat eh. Tuluyan ang nawala ng buhay si Mang Bobby. Wika ng bagong lipat na kapitbahay na si Monet. Niyakap ni Jordan ang bangkay ng ama. Sobrang lungkot ng pakiramdam. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kinabukasan na wala na ang ama. Naging madalas naman ang dalagang si Monet sa tahanan. Nakagad namang napansin ng binata. Teka, napapansin ko lang napapadalas yata ang pagpunta mo dito sa amin. Bakit ba? Tanong ni Jordan.
Nakokonsensya kasi ako dahil hindi na namin nailigtas pa si Mang Bobby. Ako nga pala si Monet. Taga dyan lang kami sa kabilang bahay. Bagong lipat lang kami. Tsaka alam ko ang pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay. Dahil namatayan din ako ng tatay eh. Malapit din ako sa kanya. Nung mamatay si tatay, kinuha naman ako ni nanay. Tugon ni Monet. Napangiti na lamang si Jordan sa sinabi ng dalaga. Salamat Kasi kahit na hindi naman kita kakilala, dinadamayan mo ko tsaka hindi mo naman kasalanan kung bakit nagkaganon si tatay eh. Siguro oras na talaga niya. Mahirap man pero kailangan ko yung tanggapin. Tugon ni Jordan. Ngumiti naman si Monet. Hindi nito iniwan ang binata hanggang sa nailibing ang ama. Sa pagdaan ng ilang araw, buwan at taon, dahil sa madalas na pagpunta ni Monet sa tahanan, tuluyan ang nahulog ang puso ni Jordan sa dalaga. Hanggang sa isang araw, may bigla na lang pumunta sa tahanan ng binata. Magandang araw. Ikaw ba si Jordan? May kailangan lang sana akong sabihin. Wika nito. Nagtaka naman si Jordan sa presensya ng dalaga. Hindi pamilyar sa kanya ang itsura nito. Ako nga. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Jordan. Ako nga pala si Mika. Anak-anakan ako ng nanay mo. Iniwan niya sa'yo lahat ng ari-arian na meron siya. Tugon ni Mika. Napatingin naman sa paligid si Mika na tila may hinahanap na kagad namang napansin ng binata. Kilala mo ang nanay ko? Mabuti ka pa nakasama mo siya. Samantalang ako kinalimutan niya lang ng basta-basta. Wika ni Jordan. Hindi ba sa'yo nabanggit ni Mang Bobby? Nakausap ko siya ilang taon na ang nakalilipas. May bisita pa nga siya nun eh. Tugon ni Mika. Nagulat naman si Jordan sa sinabi nito. Alam ni tatay. Tsaka, kailan mo ba siya huling nakausap? Tanong ni Jordan. Bago siya atakihin sa puso. Pasensya ka na, ngayon lang ako nakabalik kasi inisikaso ko ang mga iniwan ni nanay. Nagulat nga ako nung nabalitaan kong patay na siya eh. Ang lakas pa niya nung nakausap ko. May bisita pa nga siya nung na babae. Tugon ni Mika. Nagtaka naman si Jordan sa sinabi ni Mika. At sakto namang dumating si Monet. Hindi ba ikaw yung kausap ni Mang Bobby? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Monet. Ayun eh. Ikaw yung kausap ni Mang Bobby nung iniwan ko siya. Wala naman ako masamang gagawin. Pinalam ko lang na may mamanahin si Jordan sa nanay niya. Tugon ni Mika. Hindi maintindihan ni Jordan dahil para bang galit ang dalaga kay Monet. Ako nga yun. Pero umalis din ako. Kaso nakita na lang ni nanay na inatake si Mang Bobby. Sige maiwan ko muna kayo. Muling wika ni Monet. Napansin naman ni Jordan na para bang natatakot ito sa presensya ni Mika. Dali-dali itong umalis. Pagkaalis ni Monet, muling nagsalita si Jordan. Wala na pala si nanay. Hindi ko man lang siya nakakasama. Ano bang nangyari sa kanya? Tanong ni Jordan.
Bigla namang lumungkot ang mukha ni Mika. Pinatay siya sa loob ng bahay. At kagaya mo, wala din ako sa bahay ng mga oras na yun. Isa pa, mag-iingat ka sa babaeng yun. Huwag kang magtitiwala. Babala ni Mika. Bakit naman ako mag-iingat kay Monet? Siya nga yung palaging nandyan noong wala akong masandalan eh. Tanong ni Jordan. Medyo tumaas na ang boses nito. Hindi ko alam pero hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Basta, mag-ingat ka na lang. Tugon ni Mika. Alam mo, kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na lang eh. Wala akong panahon para makipaglokohan sa'yo ah. Muling wika ng binata. Nang mga oras na yon, naiinis na si Jordan sa mga sinasabi ng babae. Sige, aalis na lang ako. Babalik na lang ako kapag handa ka nang makinig sa akin. Tugon ni Mika. Hindi pa man nakakasagot si Jordan. Tumayo na ang dalaga at tumalis. Nagulat pa si Jordan sa inasal nito. Nang makita naman ni Monet ang tuluyang pag-alis ng dalaga, kagad nitong nilapitan ang binata. Anong sadya ng bisita mo? Mukhang inis yung mukha eh. Tanong ni Monet. Wala naman eh. Nainis siguro kasi ang sabi ko. Wala akong pakialam sa kayamanan o pamanan ng nanay ko. Pagsisinungaling ni Jordan. Hindi alam ng binata kung bakit hindi niya sinabi ang totoo kay Monet. Magulo ang isipan nito at maraming katanungan. Kung ano ang sinasabi ng puso mo, gawin mo. Isa pa, kahit papano, sa nanay mo naman yun. Malay mo, may rason siya kaya iniwan ka noon. Wika ni Monet. Napabuntong hininga na lamang si Jordan. Rason? Iniwan ako ni nanay kay tatay ng dahil sa pera. Kaya hindi ko kailangan ng pera niya. Tugon ni Jordan. Hindi naman na nagsalita pa si Monet. Pinakalma na lamang nito ang binata. Matapos ang araw na yon, hindi na bumalik pa si Mika sa tahanan. Naging palaisipan naman sa binata kung bakit bigla na lamang lumutang si Mika at hindi niya alam ang tunay na nangyayari sa ama. Malakas ang kutob ni Jordan na maaaring may pahiwatig si Mika sa mga sinasabi. Ngunit hindi maalis sa isipan ni Jordan na hindi magduda sa dalaga. Samantala, sa kabilang banda naman, si Mika ay umuwi ng tahanan ng ama na isang manggagamot. Tama ka, Tay. Nandun nga si Monet. Pakiramdam ko, may pagtingin si Jordan sa aswang na yun. Ano kaya ang ginawa niya kay Mang Bobby? Siguro kagaya ng ginawa niya kay nanay. Wika ni Mika. Kagaya ni Mang Bobby, nakita din niya na kausap ni Monet ang nanay-nanayan. Malakas ang kutob ni Mika na may masamang plano si Monet. Alam ng dalaga na si Monet at nanay nito ang dahilan sa pagkamatay ng mga magulang ni Jordan. Baka naman nasa ilalim ng itim na kapangyarihan si Jordan, anak. Wika ni Tatay Kobe. Wala, Tay eh. Di sana nalaman ko kaagad, di ba? Pero malakas ang pakiramdam ko. Naghihinala na yun si Jordan. Pero hindi lang ako sigurado. Wika ni Mika.
Kung ganon, nasa tabi ni Jordan si Monet. Dapat lang mabantayan siya bago pa mahuli ang lahat. Tugon ni Tatay Kobe. Ang tigas kasi ng ulo nun eh. Kung di lang ako nangako kay nanay na babantayan ko ang anak niya, papabayaan ko na lang yun para madala. Muling wika ng dalaga. Hayaan mo na muna. Kung hindi naman siya hawak ni Monet, wala tayong dapat ipag-alala. Tugon ng matanda. Matapos ang pag-uusap ng mag-ama, dumiretso na ito ng silid para magpahinga. Samantalang si Jordan naman, naisip na baka sinisira lang ni Mika ang pagkakaibigan nila ni Monet. Kalaunan, tuluyan ang niligawan ni Jordan si Monet. Uy Jordan, masungit ang nanay ko ah. Handa ka na ba na humarap sa kanya? Tanong ni Monet. Siyempre naman, handa na ako. Wala nang atrasan to. Hindi naman nangangagat ang nanay mo, di ba? Pabirong tugon ni Jordan. Nananakmal lang. Biro lang. Mukha ka maiis sa lawal mo ah. Muling wika ng dalaga. Tumawa pa ito. Sabay na pumasok sa loob ang dalawa. Pagkapasok sa tahanan, kaagad namang nakaharap ni Jordan ang nanay ni Monet. Aba, pasok kayo. Sino ba itong kasama mo anak? Siya ba yung anak ni Bobby? Sige iho, maupo kayo. Wika ni Aling Pide. Naupo ang dalawa. Bahagya namang nawala ang kabang nararamdaman ni Jordan. Nang ngumiti sa kanya si Aling Pide. Magandang araw po. Ako nga po pala si Jordan. Nandito lang po ako para hingi ng kamay ng anak niyo. Wika ni Jordan. May hawak ka naman ah. Bakit hihingiin mo pa ang kamay ng anak ko? Di kapag binigay ko sa'yo, mawawala na siya ng kamay. Pamimiloso po ni Aling Pide. Natawa naman si Monet sa sinabi ng ina. Nay naman, hindi yun ang ibig sabihin ni Jordan. Wika ni Monet. Aba, alam ko. Binibiro ko lang itong manliligaw mo. Nararamdaman kong kinakabahan eh. Tugon ni Aling Pide. Pasensya na po ah. Ito po kasi yung unang beses kong aakit ng ligaw. Si Monet po ang unang babaeng minahal ko eh. Wika ni Jordan. Napangiti naman ang nakakaloko si Monet sa sinabi ng binata. Ikaw naman, masyadong bolero. Hindi naman kailangan ng ganun eh. Kasi alam ko na yun. Tugon ni Monet. Umayos ka nga diyang babae ka. Para kang kinukurot sa singit ah. Kaya mo bang pakainin itong anak ko? Maselan pa naman yan. Tanong ni Aling Pide. Kakayanin po. Lahat ng gusto ni Monet, ibibigay ko sa kanya. Ganun ko po siya kamahal eh. Tugon ng binata. Talaga lang. Paano kapag sinabi niyang gusto niya ng sariwang karne? Kaya mo bang ibigay yon? Tanong ni Aling Pide. Seryoso pa itong nakatitig kay Jordan. Siguro po. Lahat kaya ko pong gawin para sa mahal ko. Mag-aalaga na lang po ako ng hayop para palaging sariwa ang uulamin namin.
Tugon ni Jordan. Napangiti naman si Aling Pide sa naging sagot ng binata. Sana nga matupad mo lahat ng yan. Bueno, gusto kong dito kayo sa bahay ko titira. Lalo na't babae ang anak ko. Wika ni Aling Pide. Wala naman pong kaso yun, basta kung saan po masaya si Monet, doon po ako. Tugon ni Jordan. Kagad namang pumayag si Aling Pide. Ibinenta ni Jordan ang lahat ng minana sa ama, pati na ang mga hayop na pinangangalagaan. Samantala, nang marinig ni Mika ang ginawa nito, nainis sa kanya ang dalaga. Nababaliw na yata yung lalaking yun. Bakit niya inasawa yung aswang na yun? Wika ni Mika sa sarili, na narinig naman ng ama. Bakit? Alam niya ba? Hindi mo naman sinabi sa kanya Tugon ni Tatay Kobe nang marinig ang daing ng anak. Sa tingin mo, Tay, maniniwala ba yun kapag sinabi ko sa kanya na ang babaeng gusto niya? Isang aswang? Siraulo talaga yung lalaking yun. Nakakaasar. Muling wika ng dalaga. Wala na tayong magagawa. Mahal niya Ngayon puntahan mo siya at ibigay mo itong habak. Para naman kahit papano, may protection siya at hindi mayanggaw ng mag-inang yon. Utos ni Tatay Kobe. Napakamot na lamang sa ulo si Mika dahil gustuhin man na balaan si Jordan. Hindi naman ito nakinig sa kanya. Kaya naman nang sumapit ang kasal ng dalawa, nagpunta si Mika at binigay ang habak kay Jordan. O Mika, buti naman at nakarating ka. Ikaw na lang ang nag-iisa kong kakilala na malapit sa mga magulang ko Kaya inimbita kita. Wika ni Jordan. Ayoko naman sanang pumunta. Kaso baka magalit sa akin si nanay at dalawin ako. Kaya andito ako. Ito nga pala ang regalo ko sa'yo. Tsaka may dala din akong baka. Regalo ko sa asawa mo. Alam ko namang mahilig siya sa sariwang karne. Tugon ni Mika. Pilit na ngumiti ang dalaga kay Monet. Matapos na maibigay ang regalo sa bagong kasal, kagad na itong umalis. Hindi naman binuksan ni Jordan ang regalo ni Mika. Inilagay lamang ito ng binata sa bulsa nang hindi napapansin ni Monet. Matapos ang kasal, napakarami pang pamahiin ni Aling Pide. Sa paglipas ng isang linggo, tsaka lamang nagsiping ang dalawa. Gaya ng sinabi ni Aling Pide, sa tahanan nito nanirahan ang dalawa. Ngunit isang taon pa ang lumipas, hindi pa din nagkakaanak ang mag-asawa. Bakit kaya hindi pa tayo nagkakaanak? Handa naman na ako maging tatay Tanong ni Jordan. Siguro, hindi pa kalooban ng nasa itaas na magkaanak tayo. Darating naman tayo sa puntong yan Sa ngayon, sulitin na muna natin kasal tayo. Tugon ni Monet. Mahal, kapag nagkaanak tayo, ilan ang gusto mo? Muling tanong nito. Isa lang. Mahirap kasing manganak ayon kay nanay Tugon ni Monet. Di malulungkot yun kapag mag-isa lang siya. Parang ako. Dapat dalawa. Para naman may kasama siya. At kapag wala na tayo, masasandalan nila ang isa't isa.
Muling wika ni Jordan. Sa bagay, tama ka. Mahirap nga naman ang mag-isa. Tugon ni Monet. Matagal nang nagpaplano ang dalawa kung paano mabubuntis si Monet. Pero ang hindi alam ni Jordan, pinapainom ng biyenan ang asawa ng gamot para hindi ito tuluyang mabuntis. Ang inaakalang bitamina ni Jordan, ito pala ay gamot na gawa mismo ni Aling Pide para hindi mabuntis si Monet. Sa paglipas pa ng mga araw, habang tumatagal ang pagsasama ng dalawa, maraming napapansin si Jordan sa asawa na kakaiba. Palagi itong umaalis tuwing kabilugan ng buwan at madaling araw na kung umuwi. Labis na nagtataka si Jordan. Kaya naman nagpunta ito ng palihim sa bahay ng ina at naabutan si Mika. Anong ginagawa mo dito? Baka mamaya, kasama mo yung asawa mong aswang? Bungad ni Mika. Marami ako mga katanungan eh. Alam kong may kinalaman ka dito. Tugon ni Jordan. Nagulat naman si Mika sa mga sinabi nito. Anong gusto mong malaman? Marami akong alam. Isa na doon ang katotohanang wala ka sa sarili mo. Dahil inasawa mo ang isang aswang. Wika ni Mika. Wala itong pag-aalinlangan na sabihin yon kay Jordan. Nanlaki ang mga mata nito sa narinig sa dalaga. Ano? Aswang ang asawa ko? E paano mo naman nalaman? Tanong ni Jordan. Puno ng pagtataka ang mukha nito. Napahawak na lamang sa noo si Mika. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanya. Oo, aswang nga si Munit. Sinubukan kitang balaan eh. Dati pa. Pero hindi ka nakikinig sa akin. Kaya naman hinayaan na kita. Isa pa. Nalaman ko na ang nanay ni Munit. Siya ang pumatay sa tatay mo. At si Munit naman, siya ang pumatay kay nanay. Alam ko na hindi ka maniniwala sa akin. Kaya naman, ikaw na mismo ang umalam para sa sarili mo. Tugon ni Mika. Sa halip na magtanong muli, nanghingi na lang si Jordan ng payo sa dalaga. Anong dapat kong gawin? Mahal ko si Munit. Pero sa mga sinasabi mo, mas lalo lang akong naguguluhan eh. Tanong ni Jordan. Eh di papatayin ko. At ipaparamdam ko ang sakit ng ginawa niya. Diretsahang tugon ni Mika. Binigyan pa nito ng pangontra si Jordan. Tumango lamang ang binata na pinagtaka ni Mika. Kaagad na itong umalis matapos ang sinabi ng dalaga. Pagka-uwi ni Jordan sa tahanan, kaagad itong tinanong ni Monet. Mahal, saan ka nagpunta? Mukhang malayo ang pinuntahan mo ah. Wika ni Monet. Pinuntahan ko lang si Mika. Sinabi ko sa kanya na kanya na lahat ng meron ng nanay ko at wag na siyang magpapakita sa akin kahit kailan. Tugon ni Jordan. Ah, ganun ba? Naku, kumain ka na? Sakto at nakaluto na si nanay. Wika ni Monet. Alam mo, nagagalit nga sa akin si Mika eh. Meron pa siyang sinabi sa akin. Tugon ni Jordan. Natigilan naman si Monet. Tila may pinapahiwatig na kakaiba ang asawa. Eh ano naman ang sinabi niya sa'yo?
Tsaka, bakit siya nagalit? Tanong ni Monet. Ang sabi niya, aswang daw kayo ni Nanay Pide. Pero huwag kayo mag-alala. Hindi naman ako naniniwala sa kanya eh. Tugon nito. Nabitawan ni Monet ang hawak na baso. Dali-daling pinulot ang nagkalat na piraso. Nababaliw na ata ang babaeng yon. Hindi naman totoo ang sinasabi niya eh. Wika ni Monet. Yun nga din yung sabi ko. Tsaka ang dagdag ko pa, kapag hindi pa siya tumigil, gigilitan ko siya ng leeg. Dahil ayoko pa naman ng niloloko ako. Tugon ni Jordan. Napalunok naman si Monet sa sinabi ng asawa. Sa puntong yon, sumingit na sa usapan si Aling Pide. Kunot noo itong nagtanong. Bakit? Sino ba yung Mika na yon? Ano bang pakialam niya sa buhay niyong mag-asawa? At isa pa, bakit niya sinisiraan ang anak ko sa'yo? May gusto yata yun sa'yo eh. Tanong ni Aling Pide. Saglit na natigilan si Jordan at bumilis ang tibok ng puso. Anak-anakan po yun ng nanay ko. Kaya naman ganun na lang kumangilam. Tugon ni Jordan. Hindi mo naman pala kaano-ano. Alam mo Jordan, huwag mo na lang pansinin ang sinasabi ng hilaw mong kapatid. Kung ano man ang sinasabi ng puso mo, iyon ang gawin mo. Bueno, kumain na kayo. Wika ni Aling Pide. Matapos makausap ang anak at manugang, kumain na ng sabay-sabay ang tatlo. Ginagabihan niya. Habang natutulog si Jordan, doon na nagplano ang mag-ina. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, nagtutulog-tulugan lang si Jordan. Nay, anong gagawin natin? May alam na po si Jordan. At pakiramdam ko, nagtataka na yun. Tanong ni Monet. Maghintay na lang tayo anak. Pagsapit ng kabilogan ng buwan, iaalay na natin ang asawa mo. Kaya naman, magtiis ka muna. Magpanggap ka lang na kailangan natin si Jordan. Pakainin pa natin para mas maging malakas at malusog. Tsaka na natin babalikan si Mika. Babawi tayo sa tatay nun. Dahil napatay niya ang tatay mo. Tugon ni Aling Pide. Nagulat si Jordan sa sinabi ng mag-ina. Pakilamera kasi yan si Mika eh. Buti nga hindi naniwala sa kanya si Jordan na may kinalaman tayo sa pagkamatay ni Mang Bobby. Ikaw naman kasi, Nay. Tinuluyan mo kagad eh. Wika ni Monet. Alam mo naman, masarap ang dugo ng mga may sakit at malapit ng mamatay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tugon ni Aling Pide. Hindi makapaniwala si Jordan sa lahat ng narinig. Kaya naman, bumuo ito ng plano. Nakisama pa din si Jordan sa mag-ina hanggang sa sumapit ang kabilugan ng buwan. Nagpaalam si Aling Pide na aalis ng tahanan. Kaya naman naiwan ang dalawa. Nang makahanap ng pagkakataon, dahil din sa tangang binigay sa kanya ni Mang Kobe, dali-dali niyang napatay si Monet at ginilitan ng ulo. Ipinasok pa ito sa sako, inilagay sa ilalim ng kama. Kagaya ng planong gawin sa kanya ng mag-ina.
Ilang sandali pa, bumalik si Aling Pide. Ipinasan sa balikat ang sako sa ilalim ng kama. Nang makaalis, kaagad itong sinunda ni Jordan. Nang makita ng aswang na anak niya ang nasa loob ng sako, galit na galit si Aling Pide. Naramdaman niya sa paligid si Jordan. Dali-daling hinabol at akmasa ng papatayin. Ngunit lingid sa kaalaman ng aswang, naroon na si Mika at Mang Kobi. O ano, naniwala ka na sa akin? Sabi ko sa'yo aswang ang mga yan. Buti na lang binigyan ka ni tatay ng tangan. Panigurado sana ngayon, aswang ka na din. Wika ni Mika nang makita si Jordan. Kaagad nitong hinampas ng buntot page si Aling Pide. Kaya naman natumba ito sa lupa. Kaagad na kinuha ni Jordan ang itak at pinugot ang ulo ng binan. Yan ang ganti ko. Para kay tatay at nanay. Walang hiya kayong mag-ina kayo. Wika ni Jordan. Matapos mapatay ang asawa at biyenan, sinunog nila Mika ang bangkay ng mga ito at umalis. Ilang araw ang lumipas. Nagtataka ang mga tao nang hindi makita ang mag-ina. Nagtanong pa ang mga ito kay Jordan. Nagsinungaling na lamang ang binata. Sinabing nagbakasyon sa malayong lugar ang asawa at biyenan. Hanggang sa nagpasya si Jordan na umalis na sa lugar. Binalaan na ito ni Mang Kobi. Hindi siya patatahimiki ng mga kaanak nito. Magpasa hanggang ngayon. Nananatiling buhay si Jordan. Dala ang mga alaala. Nang minsang mapatay ang asawa at biyenan.